Presi, ikaw nga ba? Kailan ka pa dumating? Kahapon ho, hindi lang ako agad nakapunta dito sa inyo dahil pagod sa biyahe. Tsaka inayos ko pa yung mga dala kong pasalubong. Siyempre meron din para sa inyo, Chang. Naku, salamat. Talagang hindi mo ako nalilimutang bigyan kada uuwi ka dito sa probinsya natin, anak. Siyempre naman ho, kayo na lang natitirang kapatid ni tatay at byuda na rin kayo. Tapos may asawa na rin ang lahat ng mga pinsan ko sa inyo. Ganun naman talaga ang buhay. Darating talaga sa puntong lahat ng mga anak ay lilisanin ng tahanan ng kanilang mga magulang. Lagi ko nga kayong inaalala kapag nasa Maynila ako kasi mag-isa na lang po kayo rito. Nako, wag mo akong alalahanin. Kaya ko naman ang sarili ko. At saka lagi naman akong binibisita ni Urbano. Teka, kasama mo bang umuwi ang asawa mo? Nako, malabo hong sumama yun. Pero may kasabay ho akong umuwi, Chang. Ha? Sino? Isa ba sa mga kapatid mo? Hindi ho, pero kilala nyo. Ikaw talaga, gusto mo pa akong gawing manghuhula. Nay? Nestor, ikaw ba yan, anak ko? Opo, Nay. Hinanap ako ni Presi. Nahanap niya ako. Kaya nakauwi ako ngayon dito sa bahay natin. Diyos ko, kung panaginip lang ang lahat ng to, huwag muna sana akong magising. Nestor, ang anak kong matagal nang nawalay sa piling ko. Umiiyak man si Tia Pasing noong mga oras na yon. Alam kong luha yon ng kaligayahan. Matagal kasing nawalay sa piling nila si Kuya Nestor. Halos 2 dekada. Walang makapagsabi noon kung nasaan ba ito. May mga haka-haka na nga na baka raw patay na ang pinsan ko. Pero ang pusong ina ni Tia Pasita ay nagsasabing buhay pa ang anak niya. Dahil gustong-gusto kong matulungan si Chang at parang sinadya ng tadhana na pulis ang napangasawa ko, hindi ako tumigil hanggat hindi ko nahanap si Kuya Nestor. At nang matagpuan ko nga siya, ay masayang masaya ako. Agad ko siyang niyaya na sumama sa akin pauwi sa probinsya namin. Magandang araw, Dakilang Crisanto. Ako nga pala si Presi. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol kay Kuya Nestor, ang aking alibughang pinsan. Mabuti at nahanap mo siya, Presi. Nagpatulong ho ako sa asawa ko. Alam ko kasing matagal na kayong nasasabik na makita ulit si Kuya Nestor. Masayang masaya ako, Presi. Hindi ko alam kung paano kitang pasasalamatan, anak. Ang Chang naman, wala ho yun. Pamilya tayo. Kung buhay pa sana ang Chong mo, siguradong magiging masaya rin siya na makita ulit at mayakap ang aming anak. Sayang nga ho at di naabutan ni Kuya Nestor si Chong. Pero ang mahalaga, mababawi niyo na ho ang mga oras na ninakaw sa inyo ng panahon, Chang. Oo, anak. Babawi ako sa pinsan mo. Iaalay ko sa kanya ang mga natitirang sandali ng buhay ko. Pagsisilbihan ko siya at pakamamahalin. Napangiti ako nang makita ko kung gaano kasaya si Tia Pasita nung mga oras na yon. Sa wakas din ay hindi na ako gaanong mag-aalala sa kanya pagbalik ko ng Maynila. Si tatay naman ay hindi ko gaanong inaalala dahil bukod sa mas bata ito ng 5 taon kay Tia Pasita, lalaki ang aking ama. Kayang ipagtanggol ang sarili sa oras ng kagipitan. Presi, maraming salamat ulit ha. Kung hindi sa tulong mo, hindi ako makakauwi ulit dito sa probinsya natin at hindi ko makikita ulit si nanay, pati na rin ang mga kapatid ko. Wala yon, Kuya Nestor. Basta ipangako mong aalagaan mo't mamahalin si Tia Pasing, lalo at may edad na rin siya. Makakaasa kang yun ang gagawin ko. Salamat. Sige, mauna na ako. Marami pa kaming gagawin ni tatay eh. Punta kayo mamaya sa bahay doon na kayo maghapunan. Mukhang magkakatay kayo ni Tiyo Bano ng manok ha. Hindi lang manok, pati baka na rin. Kaya asahan namin kayo mamaya Ay, talagang pupunta kami ni nanay. Ang tagal ko na rin hindi natitikman ang luto ng tatay mo.
Isama mo na rin ang iba kong pinsan at mga pamangkin, kuya. Susulitin ko ang isang linggong bakasyon ko na kasama kayo. Baka kasi matagalan bago ako makauwi ulit. Maraming putahe ang maluluto namin ni tatay. Doon na rin pala kayo matulog sa bahay. Tapos bukas, mag-swimming naman tayo. Sige ba? Naku, miss na miss ko na rin ang dagat. Pero sigurado ka bang kaya nyo na ni Chong? Baka naman may maitutulong ako. Mas kailangan nyo ni Chang mag-usap, Kuya Nestor. Ibang mga pinsan na muna natin ang pakikisuyuan kung tumulong sa amin ni tatay. Hindi na ako kinulit pa ni Kuya Nestor. Mas gusto ko talaga noong mga panahong yon na masulit nilang mag-ina ang oras para magkasama at magkwentuhan tungkol sa matagal na pagkawala ng pinsan ko, Dakilang Crisanto. Nagpasalamat ako sa mga pinsan ko at iba pa naming kamag-anak ni tatay na tumulong sa pagkatay ng baka, pati na rin sa pagluluto. Kinahapunan nga ay nagsidatingan sina Tia Pasita at buong pamilya nila. Halos lahat ng mga kamag-anak namin sa malapit lang nakatira ay pinapunta ko sa bahay. Natuloy din ang plano naming swimming kinabukasan at dun palang naubos ang mga inihanda naming pagkain. Masarap sa puso na makitang masaya silang lahat, lalo na sina tatay at Tia Pasita. Napakabilis talaga ng araw, anak. Parang kahapon ka lang dumating, kay ni Nestor. Bukas ay babiyahe ka na ulit pabalik ng Maynila. Kaya nga ho, nasulit ko naman ang bakasyon ko, tay. Di rin po talaga ako pwedeng magtagal dito dahil marami rin akong kailangang asikasuhin sa bahay. Oo nga pala, may tindahan ka at iba pang negosyo doon. At saka kailangan ka rin ng asawa mo. Huwag ho kayong mag-alala. Baka sa susunod na buwan, uuwi din dito si Bunso kasama ang mga apo nyo. Ay talaga? Naku, sana nga matuloy. Para naman maging masaya ulit dito sa bahay. Malaki nga kaso malungkot naman dahil mag-isa lang ako. Bakit kasi pinayagan nyo hiramin ni Ate Shirley si nanay? Kawawa din kasi yung ate mo. Maraming anak. Nag-aaral pa yung iba tapos bagong panganak ulit siya. Kaya nga minsan naiinis na ho tuloy ako kay ate. Alam namang isang kahig isang tuka lang sila. Anak pa ng anak. Pati tuloy kay ni nanay no, obliga. Hayaan mo na. Apo naman namin yun eh. Mga pamangkin mo. Uuwi rin dito ang nanay mo pag pwede na ulit magkikilos si Shirley. Ay, ano pa nga ho ba ang magagawa ko? Basta mag-ingat kayo palagi dito, tay. At huwag niyong kalimutang dalawin sina Chapasing. Oo anak, salamat ha. Kayo rin dun sa Maynila. Palagi kayong mag-ingat ni Samuel. Hindi ko maiwasang malungkot pa rin habang umaandar ang bangkang sinasakyan ko paalis ng isla namin kinabukasan. Oo nga pala, nasa 40 anyos na ako noong mga panahong yon. Si Kuya Nestor naman ay 45. Dahil hindi naman ako biniyayaan ng anak, sa aming magkakapatid ay ako lang ang nakakauwi sa probinsya namin ng 1 o 2 beses sa isang taon. Ako rin ang may pinakamalaking naibibigay at naitutulong sa mga magulang ko mula pa nung dalaga ako hanggang sa ako'y magkaasawa. Pero mas nadadamayan pa ng mga magulang ko ang mga kapatid kong naputol agad ang pagtulong sa kanila dahil mas maagang nagsipag-asawa. Akala siguro ni nanay ay hindi ako nagkakaproblema. Pero ang totoo, sa kabila ng maginhawa naming buhay ni Samuel, maraming laban ang hinaharap ko ng mag-isa. Hindi ko na lamang sinasabi sa kanila para hindi na sila mag-alala pa. Katulad ng sinabi ko sa pamilya ko, hanggang matapos ang taong yon ay hindi na ulit ako nakapagbakasyon. Nestor, anak, lasing ka na naman. Ano bang problema mo? Sabihin mo kay nanay at baka makatulong ako. Kailangan ba may problema muna bago uminom ng alak? Ha? Sa gusto kong maglasing eh. May angal ka? Masama kasi sa katawan ng alak. Wala akong pakialam. At huwag mo akong sasermonan dahil di ka naman pare. Pasensya ka na. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Kesa dumada ka dyan ng dumada, ibili mo na lang ako ng isa pang bote ng alak. Pero anak, 9:00 na ng gabi. Baka sarado na ang tindahan.
Isa pa, napakadilim sa daan. Wala nang baterya yung flashlight natin. Ibibili mo ba ako? Babasagin ko lahat ng mga gamit dito, ha? Wag! Bibili na ako, Nestor. Hintayin mo ko. Susunod ka rin naman pala, dami mo pang arte. Leche! Bilisan mo na at uhaw pa ako sa alak. Panatag ang loob ko nang umalis ako sa probinsya namin noon. Ang buong akala ko kasi, magiging maayos na ang lahat sa pagitan ni na Kuya Nestor at Tia Pasita, na mas gumaan ang buhay ng tiyahin ko dahil may kasama na ito sa bahay. Katulong sa lahat, kaagapay. Pero nagkamali pala ako sa pag-aakalang makakabuti para sa kanya ang pagkakahanap ko sa panganay niyang anak. Manang, ano yung nabalitaan kong naghamon daw ng away kagabi si Nestor? Oh, Urbano? Huwag mo nang pagtakpan pa yung alibugha mong anak, Manang Pasing. Gano'n naman talaga ang tao kapag nakakainom ng alak. Hindi ko nilalahat pero karamihan nakagagawa ng hindi tama. Maayos naman ang pamangkin mo kapag hindi nakainom. Hindi lang yun ang nakarating sa akin, Manang. Marami pa. Kapag hindi nagbago yung si Nestor, ako ang didisiplina sa kanya. Hindi ko nga maintindihan minsan si Nestor. Noon namang hindi pa siya nawawala, mabait siyang binatilyo at ayaw sa gulo. Hindi kaya may masalimuot siyang mga naging karanasan sa loob ng halos 2 dekada na wala siya rito? Hindi ko yan masasagot, Manang. Pero susubukan ko siyang usapin kapag nahulasan. Babalik ako dito mamaya. Dadaling ko na rin yung mga gulay at bigas. Mukhang naubos na sa alak ang huling perang ibinigay ko sa iyo na galing pa sa pagbebenta ko ng mga biik eh. Pasensya ka na. Hayaan mo't kapag nagpadala si Janet, babayaran kita, Bano. Hindi naman ako naniningil. Basta babalik ako mamaya. Kaya sabihin mo sa anak mo, mag-uusap kami ng masinsinan. Bumalik nga si tatay sa bahay ni na Tia Pasing na may dalang bigas at mga gulay gaya ng pangako niya. Pero hindi muna niya binigyan ng pera ang tiyahin ko dahil siguradong mapupunta lang yon sa alak. Hindi titigilan ni Kuya Nestor ang ina hanggat hindi nito nasasaid ang laman ng pitaka ng matanda. Kalmado lang ang pinsan ko nang humarap kay tatay. Kahit kilala nito ang aking ama na strikto, ay parang hindi man lang kinakabahan si Kuya Nestor. Si Tia Pasita naman ay nagtago sa may dingding at palihim na nakinig sa usapan ng magtiyo. Ano ba sa tingin mo yung mga ginagawa mo, ha, Nestor? Bakit mo pinahihirapan at binabastos ang ina mo? Pasensya na, Chong. Epekto lang huyo ng alak. Para namang hindi ko alam na pag nakakainom kayo ng tuba at nalalasing sinasagot nyo rin si Nanang. Tsaka si Chang na pagbubuhatan nyo rin ang kamay. Hindi ako yung pinag-uusapan natin dito, Nestor. Ikaw! Kaya nga huy, pinaalala ko sa inyo yung nagagawa nyo pag nasa ilalim kayo ng espiritu ng alak. Ang inaasahan namin, lalo na si Presi, na ngayong may kasama na si Manang Pasing sa bahay, magiging magaan na ang pamumuhay niya. Nagkamali pala kami. Bakit, Tio Urbano? Nagsisisi na ba kayo na hinanap pa ako ni Presi? Sinusumbatan niyo ba ako? Ang sa akin lang, sana naman, huwag mo nang bigyan ng sakit ng ulo ang ina mo. Matanda na siya at maikli na lang ang natitirang panahon dito sa mundo. Isa pa, hindi ka na bata o binata para magpasarap at umasta ng ganyan, Nestor. Binata pa ho ako dahil wala pa naman akong asawa eh. Kapag hindi ka pa rin nagtino pagkatapos nito, ano, kukulamin niyo ako? Anong sinabi mo? Huwag na ho kayo magkaila, Chong. Alam ko na ang lahat. Napag-usapan minsan sa inuman na si Nanang, isa palang mangtas na mangkukulam. Siguro sa inyo niya ipinamana yung galing niya bago siya namatay. Hindi mo alam yung sinasabi mo! Alam na alam ko, Tio Urbano. Kaya wag niyo na akong madaan-daan sa pananakot. Hindi na ako bata at lalong hindi ko kayo tatay. Ginawa lahat ni tatay ang lahat ng pagpipigil nung mga oras na yon. Ayaw niyang mapagbuhatan ng kamay ang walang modo kong pinsan. Si Tia Pasing na noon ay nakikinig sa usapan ng tatay ko at ni Kuya Nestor, ang siya na lamang humingi ng pasensya sa inasal ng pinsan ko. Nagkaroon ako uli ng pagkakataong magbakasyon.
Nang mabalitaan ng tiyahin ko na umuwi ako, kaagad ako nitong pinuntahan sa bahay at kinausap. O Chang, ang aga niyo ho pumarito. Papunta rin talaga ako sa inyo mamaya eh. Itataon ko na sanang bago mananghalian para dalhan ko kayo ng tinolang manok. Nasabik na kasi ko sa'yo anak, kaya di na kita nahintay na pumunta sa bahay. Eh, kumusta naman ho? Ba't parang pumayat kayo? Hindi ba kayo kumakain? Nagjejeta kasi ko. Mahirap na kung marami pa rin kain kapag ganitong may edad na. Sa bagay nga ho, ako rin siyang medyo nagbabawas ngayon sa kanin, tsaka sa mga mamantikang pagkain. Teka pala, kunin ko lang yung mga pasalubong ko sa inyo, yung paborito niyong hopya tsaka panutsa. Ay, salamat anak. Talagang hindi ka nakakalimot sa aming lahat. Naku, syempre naman ho. Para ko na rin kayong nanay. Presi. Ho, may kailangan ho ba kayo kaya kayo napasugod dito? Ako nang mag-uuwi ng tinolang ibibigay mo mamaya. Hihintayin ko na lang maluto dito. Teka, sino nga palang magluluto? Ako ho sana, pero sabi ni nanay siya na lang daw. Bumabawi yata kasi wala siya nung huling uwi ko rito. Tamang-tama, Chang. Kwentuhan muna tayo habang hinihintay niyo yung tinola. Presi, may hihingin din sana akong pabor. Ano ho yun? Ang Kuya Nestor mo kasi gusto raw mag-alaga ng baka. Kaso wala naman kaming perang pambili ng... Magkano ho bang kailangan, Chang? 20,000 sana, anak. Pwede naman akong manghiram ng kalahati sa pinsan mong nasa ibang bansa. Patatawagan ko na lang kay Nestor. Wag na ho. Ako nang magbibigay sa inyo ng buo. Talaga, Presi. Maraming salamat, anak. Hindi ako nagdalawang isip na pahiramin ng kapital si Tia Pasita, lalo't para naman yon sa paghahanap buhay. Para rin may pagkaabalahan si Kuya Nestor. Mahirap din kasi talaga ang buhay sa probinsya. Halos pangingisda lang at pagsasaka ang pwedeng pagkakitaan. Pero natapos ang bakasyon ko na hindi ako nakabisita man lang sa bahay ni na Tia Pasita. Palaging siya ang pumupunta sa amin na labis ko noong ipinagtataka. Presi, pinahiram mo raw si Manang Pasing ng pera? Oho, tay. Naawa kasi ko eh. Tsaka si Kuya Nestor naman ang mag-aalaga sa baka. Sigurado ka ba sa naging pasya mo? Bakit ho? Wala ba kayong tiwala kay Chang? Kung kay Manang, wala namang problema. Pero sa pinsan mo, ay, sana naman hindi magkaberya. Meron ba kayong hindi sinasabi sa akin, tay? Wala anak. Malaking halaga rin kasi yung 20,000 eh. Ayokong mapunta sa wala yung pinaghirapan mo. Ibabalik naman daw ho yung puhunan at hati rin kami sa pagbebentahan, tay. Hindi na sumagot pa sa akin si tatay. Nahulog na lang siya sa malalim na pag-iisip. May tiwala naman ako kina Chang at Kuya Nestor at gusto ko talaga silang tulungan sa abot na makakaya ko. Lalo pat tumatanda na rin ang pinsan ko at walang asawa. Swerte na lang kung makahanap pa sa probinsya namin ng makakasama niya sa buhay. Nang makabalik ulit ako ng Maynila, panatag ako at tiwalang magiging magandang resulta ng pagpapaalaga ko ng baka kay Kuya Nestor. Pero nang sumapit ang araw ng bentahan, hindi nila yon sa akin ipinaalam. 1 linggo muna ang lumipas bago ko pa nalaman. Kumusta na ho pala yung baka, tay? Yung inaalagaan ni Kuya Nestor? Teka anak, hindi pa ba tumawag sa iyo yung pinsan mo? Hindi po eh. Bakit, tay? May problema ba? Naibenta na yung baka. Akala ko nga naipadala na sa iyo yung bayad sa puhunan at yung parte mo. Naku, wala ho, tay. Ngayon ko nga lang nalaman na nabenta na pala eh. Hindi man lang ako inabisuhan nila Tia Pasita. Hindi mo talaga maasahan si Manang at hindi naman yun marunong tumawag. Hayaan mo't kakausapin ko mamaya si Nestor. Pupuntahan ko sa bahay nila. Wag na ho muna. May biyahe naman ng barko bukas. Uuwi na lang ako dyan. Napauwi ako nang wala sa plano dahil sa nangyari. Nagpigil ako ng galit at pinutol na ang usapan namin ni tatay. Kapag kasi nalaman ng asawa ko ang tungkol doon, ay tiyak na magagalit sa akin.
Sesermo na naman ako dahil masyado na raw akong mapagbigay sa pamilya at mga kamag-anak ko. Kaya minsan naaabuso ako. Umaga na nang nakarating ang barko sa isla namin. Hindi na ako nakapagpahinga kahit pagod sa biyahe. Pagdating sa bahay, niyaya ko agad si tatay na samahan ako kina Tia Pasita. Pero pagdating doon ay nagkakagulo sila. Nalaman naming nalason o kung tawagin sa amin ay nakilkig ang isang manugang ni Chang. Inihatid na muna ako ni tatay pabalik sa bahay at sinabihang magpahinga. Umalis siya ulit pagkatapos para bumalik kina Tia Pasita. Sigurado kung tutulong siya sa paggamot sa asawa ng pinsan ko. Mabuti naman ho at ayos na yung problema dito sa inyo, Chang. Makakapag-usap na ho tayo. Biglaan yata ang pag-uwi mo, anak. Wala ho talaga akong plano. Pero kailangan eh. Hindi nyo man lang kasi ko inabisuhan na nabenta na yung baka ni Kuya Nestor. Presi, Pasensya ka na, pinsan. Wala nang natira sa pinagbentahan eh. Ibinayad ko lang halos lahat sa utang. Ano? Hindi pwede yun, Kuya Nestor. Hindi ko naman pinupulot lang ang pera sa Maynila. Pinaghirapan naming mag-asawa yun. Eh anong magagawa ko? Bago pa nabenta yung baka, tambak na ang utang ko sa tindahan. Isa pa, alam mo naman nung Kwaresma halos walang damo dito sa atin. Hindi ko na problema yun, Kuya Nestor. Basta ang usapan ay usapan. Umasa ako na maibabalik sa akin yung pera sa oras ng bentahan, kahit yung puhunan man lang sana. Alam mo, Presi, kahit tubara mo pa ako ngayon, wala akong maibibigay sa'yo, ni singkong duling. Tsaka wag mo nang pakaisipin yung pera. Ang mahalaga, nakatulong ka sa amin ni nanay. Isa pa, mayaman naman kayo eh. Barya lang sa iyo yung 35,000. Nestor! O bakit, Nay? Totoo naman yung sinabi ko ah. Ang kapal naman ng mukha mo. Kung alam ko lang na ganyan palang ugali mo. O ano, susumbatan mo rin ako gaya ni Tio Urbano? Bakit, Presi? Akala mo ba masaya akong naghihirap at nabubulok dito sa probinsya natin? Kung tutusin, ikaw ang may kasalanan nito eh. Bakit mo pa kasi ako hinahanap? Hindi ko naman gustong umuwi. Hindi ko kayo gusto makita. Lahat kayo! Hindi ko kayo kailangan! Nestor, anak ko. Ang sama mo! Wala kang respeto! Walang utang na loob! Umalis ka na, Presi. Dahil baka magdilim ang paningin ko kung ano pa magawa ko sa'yo. Hindi pa sana ako aalis kung di lang nagmakaawa sa akin si Tia Pasita. Akala siguro ng pinsan kong walang modo, matatakot ako sa kanya. Hindi lang talaga ako makapaniwala na ganun pala si Kuya Nestor. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagbitaw ng malaking halaga. Nauwi lang sa wala ang perang pinagpaguran ko. Sumama pa ang loob ko. Pati tuloy kay tatay, nainis ako noon. Bakit hindi nyo pa sinabi sa akin na balasubas pala yung pamangkin nyo, Tay? Presi, Sana sinabi nyo na agad sa akin para di ko na lang siya tinulungan. Tapos sa iba ko rin nalaman na puro sakit ng ulo palang binibigay niya kay Chang. pasensya na anak. Sinubukan kitang kontrahin pero akala ko magbabago na si Nestor. Kinausap ko ng ilang beses yung pinsan mo pero matigas talaga ang ulo, pati muka. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa asawa ko ang lahat, Tay. Hindi birong halaga yung 20,000. Hindi ko rin pwedeng kausapin na si Nestor dahil baka mapatay ko lang siya o ako ang mapatay niya pag nagkataon. Hindi ko na lang pinayagan si tatay na kausapin ang pinsan ko. Wala na rin namang mangyayari. Isa pa, nabahala ako sa huling sinabi ni tatay. Ayokong mapahamak siya dahil lang sa nasayang kong pera. Kikitain pa naman namin yon. Pero pag buhay ang nawala, hindi na maibabalik pa. Dahil masama ang loob ko, sa unang pagkakataon ay umalis ako ng isla na di man lang nagpaalam kay Tia Pasita. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hanggang sa isang beses, tumawag si tatay at ibinalita sa akin na may problema raw ulit ang mag-ina. Nilason o kinilkig si Kuya Nestor ng isa sa mga kainuman nito. Marahil ay may lihim na galit, lalo't napakayabang ng pinsan ko. At gaya ng dati, si tatay pa rin ang nakagamot dito. May alam kasi ang tatay ko sa paghihilot,
pagtatawas, at marunong ding manggamot ng mga nalalason, sinasapian ng masamang espiritu, at iba pang mga kakayahan na taglay ng isang albularyo. Pero ginagamit lang yun ni tatay sa mga kamag-anak, kakilala, at malapit na kaibigan. Namana niya yon sa aming tatang. Kaya tumanda kaming magkakapatid na hindi man lang naranasang madala sa ospital dahil sa bahay pa lang ay napapagaling na kami ni tatay. Maraming salamat sa tulong mo, Urbano. 2 na sa pamilya ko ang napapagaling mo. Kahit na puro sakit ng ulo ang naibigay ni Nestor sa inyo ni Presi. Huwag mo nang isipin yon, Manang. Hindi ko pa rin naman kayo matiti sa oras ng kagipitan eh. Sa tingin ko rin, tinuturuan ng Diyos ng leksyon ng anak mo. Sana talaga matuto na siya at magbago. Yan din naman ang palaging hiling ko sa Panginoon, Bano. Lalo't nararamdaman kong hindi na rin naman magtatagal ang buhay ko. Ano ka ba? Huwag mo nga sabihin yan. Matagal pa tayong magsasama, Manang Pasita. Maraming apo ang nagpapalakas sa'yo, hindi ba? Handa na ako. Lahat naman tayo doon ang tungo. Ang tanging nais ko lang, makitang maayos si Nestor bago ko sana lisanin ang mundo. Ay, Manang Pasita. Kung may magagawa lang sana ako para matupad ang hiling mo. Mabuti ka pa nga at napakaswerte mo sa mga anak mo, lalo na kay Presi. Umalis siyang hindi nagpaalam sa akin. Masama ang loob sa akin ng pamangkin ko. Iniwasan lang sigurong magkasagutan pa sila ng anak mo. Pero kilala naman natin si Presi. Hindi yun nagtatanim ng galit sa matagal na panahon. Siguradong pagbalik niya ulit, dadalang ka ng mga paborito mong pasalubong. Sana nga ay magkita pa kaming muli, Urbano. Ay, halika na nga lang sa kusina at magkape tayo. Tamang-tama, may naglako kanina ng hopya, bumili ako. Paborito nating dalawa mula pa nung mga musmus tayo, di ba? Sa kabila ng mga nangyari, nanatiling maayos ang samahan ni na tatay at tiya Pasita. Palagi pa ring inaabutan ng pera ng tatay ko ang tiyahin ko, pati na rin ang iba pang pangangailangan nito. Pero para maiwasan ang gulo sa pagitan ng ama at pinsan ko, si Chang na lamang ang palaging pumupunta sa bahay. Madalas, doon na ito pinapakain ng mga magulang ko. Bagay na lalong ikinagalit ni Kuya Nestor. Wala ba kayong dalang pagkain para sa akin? Naku anak, wala eh. Nahihiya naman akong magbalot pa dahil pinakain ako ni na Urbano. Nahihiya kayong ihingi ako? Pero hindi kayo nahihiya sa sarili nyo na busog kayo tapos ako rito walang makain? Nagugutom? Anong klase kang ina? Nestor anak, huminahon ka. May pera pa ako rito. Bumili ka ng 1 kilong bigas sa tindahan at ako na ang magpaparikit ng apoy. Para pagbalik mo, huhugasan na lang at isasalang. Lintik talagang buhay ito. Nakaka-impyerno! Ako ba talagang uutusan niyong bumili ng bigas? Palibasa, busog na kayo eh. Hindi pa kayo nakabili habang pauwi dito? Talaga bang nananadya kayo, ha? Hindi anak, nawala lang sa isip ko kanina. Sige na, huwag ka na magalit ha. Ako nang bibili. Tina, nawala na ako ng gana. Akin na yung pera at ibibili ko na lang ng tuba. Pero mas kailangan mo ang pagkain, anak. Mas kailangan ko na ng alak para makalimutan ko ang lahat ng problema ko. Lahat ng pang-aapi niyo sa akin ni na Tio Urbano. Kagaya ng dati, tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Tia Pasita. Wala siyang lakas ng loob na pigilan si Kuya Nestor sa kapritsyo nito. Bagamat nagsabi ang pinsan ko na iinom na lang at hindi nakakain, naghanda pa rin ang hapunan ng aking tiyahin. Hindi niya masundo sa inuman ng anak dahil tiyak na lalo lamang itong magagalit sa kanya. Kahit tinatamaan na ng antok, matyaga pa ring naghintay si Tia Pasita sa pag-uwi ni Kuya Nestor. Nang pasado 2:00 na ng madaling araw, ay hindi na nalabanan ng tiyahin ko ang sobrang antok. Pero naalimpungatan siya dahil sa malakas na mga sigaw at katok. Tia Pasita! Tia Pasita! Sino ba yung kumakatok? Hindi naman boses ni Nestor yon. Chang, si Kuya Nestor ho!
May nangyari! Si Nestor? Diyos ko! Dindo, ikaw ba yan? Oo, kanina pa ako kumakatok. Si Kuya Nestor kasi. Anong nangyari sa anak ko? Sumakit ho biglaan dyan, tapos nahimatay sa inuman. Ano? Nasaan siya? Tara ho, sasamahan ko kayo. Nandun siya kina Bobby. Hindi na ho namin naiuwi dito dahil napakabigat. Tapos madilim pa at mabato sa daan. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Baka dahil nalipasan ng gutom, tapos uminom pa. Chang, palagay ko hindi yun ang dahilan sa nangyari sa anak ninyo. Anong ibig mong sabihin? Malakas ho ang kutob ko, namin ni Bobby, na nadawdaw si Kuya Nestor. Diyos ko, sino naman ang gagawa nun sa pinsan mo? Hindi ko po masasagot yan sa ngayon. Tara na ho at baka nagkamalay na siya. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon sina Chang at Dindo. Pagdating nila sa bahay ni na Bobby, gising na si Kuya Nestor. Pero nagsusuka ito at walang tigil sa pagdumi. Lalong nabahala si Chapasita at sobrang awa ang nadama para sa anak niya. Naisip niyang mukhang tama nga ang sinabi ng pinsan naming si Dindo, na nadawdaw o nalason sa inuman si Kuya Nestor. Nestor, anak ko! Dalawa ho ang bisita namin taga-kabilang isla, Chang. Pero nakaalis na rin sila kanina pa. Hindi ko alam kung sino sa mga inang dumawdaw kay Kuya Nestor. Pero anong kasalanan sa kanila ng pinsan mo? Baka ho may atraso sa kanila si Kuya Nestor. O di kaya nayabangan sila. Kilala nyo naman yung anak nyo eh. Medyo iba ang kilos at lumalabas sa bibig kapag nakakainom. Si Urbano lang ang alam kong makatutulong sa amin. Pero nahihiya ako sa kanya dahil sa mga atraso ni Nestor sa kanila ni Presi. Mabait naman ho si Chong. Siguradong tutulungan niya kayo. Hindi ito ang unang beses na nadawdaw ang Kuya Nestor mo, Dindo. Hindi pa rin talaga siya nadala noon. Pasensya na ho. Hindi ko naman alam nawawalang yain ng mga bisita kung mangingisda ang pinsang ko eh. Wala kang kasalanan. Baka may atraso talaga sa kanilang anak ko na di natin alam. Marami ring kalugar natin na nagpupunta sa akin ng pasikreto. Nagsasabi ng mga maling ginawa ng anak ko, lalo pa sa mga inuman. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko sa pinsan mo. Dahil nahihiya na talaga si Tia Pasita kay tatay, sinamahan siya ng pinsan kong si Dindo na ipaalam sa aking ama ang nangyari kay Kuya Nestor. Inalalaya nila itong makauwi sa bahay ni na Tia Pasita para doon ito magamot ni tatay. Napanis lamang ang inihandang pagkain ng tiyahin ko. Maging siya kasi ay hindi na nakakain dahil sa kalagayan ng anak. Lalo na nung sabihin ni tatay kay Chang na delikado ang sitwasyon ng pinsan ko. Manang, tama na yan. Hayaan mo't gagawa ako ng paraan. Sa ngayon, pilitin mo munang mapainom si Nestor ng langis na may asukal para hindi gaanong kumalat ang lason sa kanyang katawan. Kung pwede ko lang sanang akuhin na lang ang paghihirap ng anak ko, Bano. Ay, huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Malulutas din natin ang problema. Gagawin ko ang lahat para gumaling siya. Pero sa totoo lang, matindi ang galit ng may gawa niyan kay Nestor. At mukhang may alam din talaga sa dawdaw at iba pa. Maraming galit sa anak ko, Bano. Hindi ko naman siya mapigilang lumabas ng bahay, lalo na kapag inuman ang pinupuntahan. Mahirap makakuha ng bahag o ipo-ipo sa dagat na siyang pangunahing sangkap para gumaling si Nestor. Nung unang beses siyang nadawdaw, hindi gaanong delikado yun. Parang tinakot lang siya para tumino, kaya nagamot ko siya agad noon. Kaso, hindi pa rin talaga natutoy ang anak mo, Manang Pasita. Hindi yata titigil hanggat hindi na mamatay. Urbano! Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ay, ikaw na muna ang bahala sa anak mo. Kailangan ko na kumilos. Matindi ang laso na ginamit kay Nestor. Kung hindi maagapan, pwede niya yang ikamatay. Diyos ko, huwag naman sana. Nagtitiwala ako sa kakayahan mo, Urbano.
Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang dawdaw o panlalason ay maituturing na isang sakit at maituturing ding obsesyon. Kung tawagin ito sa lugar namin ay kilkig. Ang isang taong may ganitong kaalaman ay ginagamit para makaganti sa kanilang kaaway o nakakaalitan. Kung minsan naman, kahit pa walang kasalanan, nandadaw-daw pa rin sila dahil sumasama ang pakiramdam nila kapag hindi sila nakapambibiktima. Meron silang nilalagay na lason sa pagkain kagaya ng karne o ulam na madalas ay meron sa mga handaan. Minsan daw, ayon pa kay tatay, sa tubig o alak nila inilalagay ang lason. Pwede rin daw gawin yon sa pamamagitan ng hangin. Magsasaboy sila ng parang pulbo sa hangin at ang sino mang makalanghap nun ay siguradong malalason. Makakaranas ng mga sintomas gaya ng pagkahilo, pagsakit ng tiyan, pagsusuka, walang tigil na pagdumi at pagkawala ng malay tao. Habang nagbabantay o nag-aabang si tatay sa paglitaw ng ipo-ipo sa dagat, hindi naman magkandatuto si Tia Pasita sa pag-alalay kay Kuya Nestor. May mga lumabas na kasi nakakaibang likido noon sa ilong at tenga ng pinsan ko. Masangsang ang amoy nun, pati na rin ang dumi at suka ni Kuya Nestor. Nestor, anak, konting tiis na lang at babalik din dito ang tiyong mo kapag nakakuha na siya ng tubig sa gitna ng ipo-ipo. Ano ba kasing kasalanan mo sa mga bisita noon ni Dindo at ginawan ka ng ganyan, ha? Bakit parang kasalanan ko pa? Ako pang sinisisi nyo? Mga demonyo yung gumawa nito sa akin. Pero sabi ni Dindo, mababait naman daw yung mga kaibigan niyang mangingisda. Ang sabihin nyo, talagang gusto nyo na akong mamatay. Dahil hindi naman talaga kayo masaya na nakauwi ako. Hindi totoong mahal nyo ako. Anak, kung pwede nga lang sana nasaluhin ko ang laso na nasa loob ng katawan mo, gagawin ko. Maswerte pa rin ako't may kapatid akong gaya ni Urbano na may alam sa... Kulam? Itim na kapangyarihan? At ipinagmamalaki nyo pa talaga si Chong? Malay ba natin kung siya palang may gawa nito sa akin at kunwari lang nagagamutin niya ako? Naririnig mo ba ang sarili mo, Nestor? Bakit pati ang kapatid ko na walang ibang ginawa kundi tulungan tayo, pinaghihinalaan mo? Ikaw lang ang tinutulungan niya, Nay. Alam naman natin pareho na may galit sa akin si Chong, lalo na't nasulsulan pa ni Presi. At di ba sabi niya rin na siyang didisiplina sa akin pag di pa ako tumino? Kaya may dahilan ako para isiping siya talaga at hindi kung sinong Poncio Pilato ang lumason sa akin. Tumigil ka! Hindi yun magagawa ng tsuhin mo, Nestor! Hindi halos makapaniwala si tatay sa mga narinig mula kay Kuya Nestor. Nung mga oras na yon, nasa may pinto na siya at dala ang sinalok na tubig mula sa gitna ng ipo-ipo na siyang tanging makapagpapagaling sa pinsan ko. Nagulat si Tia Pasita nang biglang pumasok si tatay. Itinuloy niya pa rin ang paggamot sa pinsan kung walang utang na loob. Habang ginagawa yun, tahimik lang si tatay. Si Kuya Nestor naman ay hindi man lang kababakasan sa mukha ng pagsisisi. Alam nitong narinig ni tatay ang mga sinabi nito, pero walang pakialam ang pinsan ko. Urbano! Alis na ako, Manang. Pagpahingay mo na lang muna si Nestor hanggang sa bumalik ang lakas niya. Kung pwede sana, wag na ulit dadayo ng inom kung saan-saan. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko siya. Maraming salamat, Bano. At pasensya ka na rin sa mga narinig mo kanina. Ginagawa ko ang lahat ng ito dahil sa'yo, Manang. Kapag nawala ka na, hindi ko na alam kung sino pang tutulong sa suwail mong anak kapag nalagay ulit sa bingit ng kamatayan ng buhay niya. Urbano! Sige na, mauna na ako. Marami pa akong trabaho naghihintay sa bahay. Basta dating gawin, Manang. Laging bukas ang tahanan ko para sa'yo. Salamat, kapatid ko. Pagpalain ka pa nawang lalo ng Panginoon. Dahil sa sama ng loob,
Nangako si tatay sa sarili na huling beses na niyang tutulungan si Kuya Nestor. Sa susunod na may mangyari ulit sa pinsan ko, pababayaan niya na ito kahit pa magmakaawa sa kanya ang tiyahin ko. At pinanindigan nga ni tatay yun. Nang mapansin naman ni Tia Pasita ang tila panlalamig ng aking ama, nahiya na rin itong pumunta sa bahay namin. Mas umiral noon kay tatay ang pride, kaya tiniis din ito ang nakatatandang kapatid. Kaya wala silang kamalay-malay noon na sobrang miserable na pala ng sitwasyon ng matanda sa piling ng balasubas nitong anak. Nestor, meron pa bang natirang pera dun sa nakuha ko sa barangay, anak? Pahingi sana ako kahit 50 pesos. Bibili lang ako ng tinapay at kape. Wala na! Di ba't pinaghatian na naming dalawa ni Ate Minerva? Mas malaki nga napunta sa kanya dahil may pamilya raw siya. Samantalang ako, solo lang sa buhay. Pero gutom na ako, anak. Ilang araw nang halos puro tubig lang ang pantawid gutom ko. Hindi ko na problema yon. Kung nahihirapan na kayo, bakit di pa kayo magpakamatay? Kesa magpahirap ka pa sa aming magkakapatid. Lalong-lalo na sa akin. Nestor, Pwede ba tigilan nyo na nga ako sa mga drama nyo? O nga pala, bakit di ka magpunta sa magaling mo kapatid ha? Si Urbano. Ano nay? Sawa na ba siya sa katutulong sa'yo? Sabi ko na sa una lang sila magagaling. Mga pakitang tao. Walang nagawa si Tia Pasita kundi umiyak gaya ng dati. Dahil nahihiya kay tatay lumapit at humingi ng tulong, pikit matang nag-ikot ito sa mga kapitbahay para makikape. Araw-araw ganon ang naging routine ng tiyahin ko. Si Kuya Nestor naman ay may sariling diskarte. Nung una, halos lahat ng kapitbahay ay hindi nagdadalawang isip na tulungan si Tia Pasita. Bukod sa kape, pinakakain din nila ang matanda. Pero dumating din sa puntong nagsawa na ang mga ito hanggang sa isa-isa nang nagsasarado ng pinto tuwing natatanaw na paparating ang tiyahin ko. Malayo ang bahay ni Ate Minerva at alam din ng matanda na wala itong mahihita sa anak nitong babae. Kaya sinubukan itong lumapit sa manugang na si Lenny. Lenny, anak, ako ito, ang biyanan mo. Nariyan ka ba sa loob? Umalis na nga kayo! Wala kayong mahihita sa akin! Kung yung sarili nyo ang mga anak, di nyo malapitan. Ako pa kaya? Eh di ko naman kayo kaano-ano. Lenny, pati ba naman ikaw? Itataboy din ako. Pakiusap anak, makikituloy muna ako dito sa inyo. Ipaglalaba kita, ipagluluto, ipag-iigib, lilinisan ko ang bahay ninyo at aalagaan ang mga apo ko. Hindi ko ho kailangan ng kasama. Sanay naman akong kami lang ng mga bata dito kapag wala si Ricardo. Bumalik na lang kayo sa bahay nyo at alagaan nyo yung alibugaan yung anak. Kung ayaw mo akong patuloyin, bigyan mo man lang sana ako ng pagkain. Gutom na kasi ko. Ang galing nyo rin naman ano? Ni pisong duleng, wala kaming natikman sa nakuha nyo bilang senior citizen. Pinaubos nyo kina Ate Minerva at Kuya Nestor sa mga paborito nyong anak. Tapos ngayong namumulubi na kayo. Saka nyo lang kami maaalala ni Ricardo. Ang kapal naman ho ng pagmumukha nyo. Patawad kung may sama kayo ng loob sa akin mga anak. At pasensya na sa abala. Sige na, aalis na ako. Basta mag-iingat kayo palagi ng mga bata. Mahal na mahal ko rin si Ricardo at ang mga apo ko. Nung araw na yon, pauwi si tatay galing sa pagbili ng trigo para sa mga alaga naming baboy. Nagulat siya nang madaanan si Tia Pasitang nakasalampak ng upo sa labas ng bahay ni Lenny. Kahit mula sa malayo ay narinig ng tatay ko ang hagulgol ng tiyahin ko. Dahil hindi naman kalayuan sa bahay namin ang bahay ng pinsan kong si Ricardo, inihatid muna ni tatay sa bahay ang dalang sako ng trigo. Sa kanya binalikan si Tia Pasita. Manang Pasing? Urbano! Bakit nandito ka sa labas? Hindi ka ba pinapapasok ni Lenny? Hayaan mo na. Kasalanan ko, Urbano.
Napabayaan ko ang iba kong mga anak dahil natuon lahat ng atensyon ko kay Nestor. Pero hindi tamang tratuhin ka ng ganyan ng manugang mo. Lenny! Lenny, lumabas ka dito, babae ka! Isa ka pa! Wala kang pinagkaiba kay Nestor! Wala ka ring modo! Nakikiusap ako, Urbano. Hayaan mo na si Lenny. Huwag na sanang lumaki pa ito at makarating kay Ricardo. Kaya namimihasa yung mga yan eh. Kinukonsinti mo, Manang. Sa akin hindi pwede yan. Parang hindi ka nila napakinabangan nung malakas ka pa. Mga walang utang na loob! Halika na. Umalis na tayo. Baka matakot ang mga bata sa'yo. Tayo na lamang ang umunawa dahil tayo ang mas nakatatanda. Ay, oo na. Pero bakit ka ba naparito? At bakit parang humpak na humpak yung pisngi mo? Ang payat mo naman ang pasita. Akala ko ba may nakuha kang pera at ayuda sa barangay noong nakaraang buwan? Huwag mo sabihing naubos agad. Pwede bang mamaya ko na ipaliwanag? Nahihilo na kasi ko. Manang pasita! Mabuti na lamang at mabilis ang mga kilos ni tatay. Nasalo niya si Tia Pasita bago pa ito tuluyang bumagsak sa lupa. Kahit gano'n na ang sitwasyon, nananatiling manhid at bingi si Lenny sa mga pangyayari. Dinala ni tatay sa bahay ang tiyahin ko. Nagtulong sila ni nanay para bantayan ito. Pinahira ng langis ng nyog sa sentido at buhok, pati na rin sa likod. Matsyagaring pinaypaya ni nanay si Chang at sa awa ng Diyos, nagkamalay din ito makalipas ang halos kalahating oras. Pero nagulat ang mga magulang ko sa nakitang reaksyon ni Tia Pasita. Bakas ang takot at pagkalito sa kulubot na mukha nito habang palipat-lipat ang tingin kay tatay, nanay at sa loob ng bahay. Sino kayo? At nasan ako? Manang, ako ito. Ang kapatid mong si Urbano. Kapatid? Urbano? Hindi kita kilala. Hindi ganyan ang mukha ng kapatid ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-uulyanin ka na ba? Pero kanina naman maayos ka pa. Kausap pa kita dun kina Lenny. Sinong Lenny? Teka, bahay namin to, pero sino ba kayo? Tama ka. Bahay natin ito. Sa akin ipinamana ni Natatang at Nanang. Nauna ka kasing nag-asawa at nagpatayo kayo ng sarili niyong bahay. Teka, sigurado akong gutom ka na eh. Sandali, ikukuha lang kita ng pagkain sa kusina, ha? Sino ba talaga kayo? At yung babaeng kasama mo, anong ginagawa niyo rito sa bahay namin? Baka magselos sa'yo ang nobyo ko't magalit sa akin. Kamag-anak ka ba namin? Kamukha mo si Tatang ah. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo, Manang Pasita. Basta pakiusap, kumain ka na muna. Mamaya, ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat. Sige, pero sigurado ka bang mapagkakatiwalaan kayo? Baka mamaya lasunin niyo ako. Hinding-hindi ko magagawa yun sa'yo at huwag kang mag-alala dahil kasabay mo kaming kakain. Nakahinga ng maluwag sina tatay at nanay nang sa wakas ay makumbinsi rin nila si Tia Pasita na kumain. Hinayaan din nila ito nang lumabas para maglakad sa palibot ng bahay namin. Alalang-alala si tatay. Sinabihan naman siya ni nanay na tawagan ako para ipaalam sa akin ang kalagayan ng pinakamamahal kong Tia Pasing. Halos hindi ako makapaniwala noon sa mga sinabi ni tatay. Matinding galit ang naramdaman ko dahil sa mga nalaman ko. Tay, magpapadala ho ako. Hindi pa kasi ko pwedeng umuwi lalo't biglaan. Kailangan ko munang asikasuhin ang mga negosyo namin dito. Ikaw ang bahala, anak. Ipinaalam lang namin sa iyo ang kalagayan ni Manang Pasing. Nito na lang din naman namin nalaman na matagal na pala siyang halos palaboy at nanlilimos ng pagkain at kape sa mga kapitbahay. Kasi naman, hindi nga kami nagkikita. Diyos ko, talaga po? Kawawa naman si Chang. Nagulat nga kami ng nanay mo. Nung nagkamalay kahapon, hindi na kami kilala. Pero sabi niya, kamukha ko raw si Tatang. At naaalala pa niya ang bahay natin na pamana ni Natatang sa akin. Ano bang nangyari sa pera ni Chang na nakuha sa barangay, Tay? Sabi ni Lenny, sina Minerva at Nestor daw ang naghati. Pero mas malaki ang napunta kay Minerva dahil katwiran may pamilya siya. Samantalang si Nestor, binata.
Binigyan lang yata ng 100 si Manang tapos nilustay na nila lahat ng pera. Makakatikim talaga silang lahat sa akin pag uwi ko dyan. Pati yung Lenny na yun, lalo na si Ate Minerva at Kuya Nestor. Napakahayop nila. Hindi ko nga alam kung bakit nagkagano ng mga pinsan mo, Presi. Basta kayo nang humawak sa perang ipapadala ko para kay Tia Pasita, Tay. Siguraduhin nyo na walang matitikman ang mga suwail niyang anak ni isang kusing. Huwag nyo na rin pauwiin sa kanila si Tia Pasing. Gagawa ako ng paraan para makauwi ako dyan sa susunod na buwan. Oo, anak. Hayaan mo't akong bahala. Salamat, Presi, ha. Mag-iingat ka dyan palagi, anak. Oho, Tay. Kayo rin ho dyan. Halos ilang araw akong hindi makatulog pagkatapos ng pag-uusap namin ni tatay. Palagi akong balisa at tulala. Hindi naman ako agad makaalis dahil walang mag-aasikaso sa mga negosyo naming mag-asawa. Nagdasal na lang ako na sana'y gumaling na si Tia Pasita. At sana'y hindi na siya bumalik pa sa mga anak niyang walang kwenta. Baka mga pinsan ko pa ang pumatay kay Chang Dakilang Crisanto. Hanggang isang araw, hindi raw sinasadyang makita ni Tia Pasita si Kuya Nestor sa daan. Urbano, ikaw nga. Mabuti naman at nakita na kita. Ano mo sinasabi niyo, Nay? Hindi ako si Urbano. Ako si Nestor, ang anak na pinabayaan mo. Bano, bakit ka ba galit sa akin? Ilang linggo na kitang hinahanap. May mga tao kasi sa bahay natin. Hindi ko sila kilala. Isang babae at isang lalaki. Pero yung lalaki, kamukha ni Tatang. Mababait naman sila, kaya lang, estranghero pa rin sila. Halika na, umuwi ka na sa bahay natin. Tigilan mo nga ako. Umaarte ka lang ba o nababaliw ka na talaga, ha? Wala ka nang ang silbi, mukhang magiging perwisyo ka pa sa akin. Nestor, hayop ka! Wala ka talaga modo! Anong klaseng anak ka, ha? Kung hindi nyo hinayaang makalabas itong baliw nyong kapatid, di sana hindi ako pinepeste. Walang giya ka talaga! Sumail! Sige, isa pa! Akala mo hindi kita lalabanan, ha? Sige, lumaban ka! Tignan natin kung hanggang saan yung tapang mong hayop ka! Tama na, tama na. Pakiusap, huwag mo saktan ang kapatid kong si Urbano. Manang? Kita mo na, nasisiraan na ng ulo yung matandang yan. Wag mo nang pauwiin niya sa bahay ko, Urbano. Magsama kayo sa impyerno. Napakasuwail mo, Nestor. Sumpain ka! Urbano, saan ka pupunta? Huwag mo ko iwanan dito mag-isa, Urbano. Halika na, umuwi na tayo, Manang. Hindi siya si Urbano. Siya si Nestor, ang alibughamong anak. Litong-lito pa rin si Tia Pasita nung mga oras na yon. Ang isip at alaala kasi nito ay bumalik sa nakaraan. Sa mga panahong dalaga pa ito at binata pa si tatay. Kaya inakala nitong si Kuya Nestor si tatay na kapatid nito at si tatay naman ay napagkamalan ni Chang na isang kamag-anak ni Tatang. Hindi rin alam ng aking ama kung ano ang nangyari kay Chang. Pero siniguro niya na hindi na ito babalik pa sa puder ni Kuya Nestor o kung sino man sa mga anak nitong pulos walang pakialam kay Tia Pasita. Lenny! Lenny! Ano ba yun, Chong? Grabe naman kayo makatawag. Ano bang problema? Nandyan ba si Manang? Kaninang umaga pa nawawala, hindi ko mahanap. Natingnan nyo na ho ba sa bahay nila? Baka naman umuwi doon. Malabong pumuntahin dito. Paano nga pupunta ulit sa'yo hindi mo man lang nilabas noong nakaraan? Anong klase kang manugang? Naku, Chong, nagdadahilan lang yata kayo na wala si nanay. Gusto nyo lang yata talaga akong sermonan Aasta ka ng ganun tapos ngayon ayaw mo mapagsabihan? Totoong nawawala si Manang. Wala na nga akong nagawa maghapon kakahanap ko sa kanya Kalimutan na natin yon at nakalipas na. Ang atupagi na lang nyo ang paghahanap sa biyenan ko. Pero kung ako talaga ang tatanungin, walang ibang pupuntahan yun at hahanapin kundi ang paborito niyang anak, si Kuya Nestor. Kahit napuntahan na ni tatay ang bahay ni Tia Pasita bago siya nagpunta kina Lenny, bumalik doon ang tatay ko at nagbakasakaling naroon nga ang tiyahin ko, Dakilang Crisanto. Pero hindi niya pa rin ito nakita. Hanggang inabot na ng gabi si tatay sa paghahanap.
Laylay ang mga balikat na umuwi siya sa bahay namin. Labis ang pag-aalala sa nakatatandang kapatid na ibinilin kong alagaan at bantayan niyang mabuti. Lalo pat tila wala sa sariling katinuan ng matanda. Nang sumunod na araw ay hinanap ulit ni tatay si Chang at hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan. Tama na, Urbano. Ayoko na niyan. Bakit mo ako pinapakain yan? Anong nangyari sa iyo, kapatid ko? Hindi ka naman dating ganyan. Bagay lang sa'yo yan. Gusto mong kumain, di ba? Eto, ubusin mo na tong tae ng pusa. Kasalanan mo yan eh. Umuwi-uwi ka pa dito sa bahay eh hindi naman kita kailangan. Nestor! Anong ginagawa mo sa nanay mo? Huwag kang makialam dito, Urbano ah. Pinabayaan mo si nanay kaya kargo ko na ulit siya. Hayop ka! Bakit mo binababoy ng ganyan ang ina mo? Sinabi nang huwag kang makialam. Sige, pag lumapit ka, itatara ko sa dibdib ng kapatid mo tong hawak kong kutsilyo. Ano, Urbano? Hayop ka, Nestor. Napakademonyo mo. Aalis ako. Pero sa oras na may mangyaring masama kay Manang, sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo talagang umuwi ka pa rito. Matagal ko nang pinagsisisihan. Umalis ka na, Urbano! Layas! Tama na. Huwag na kayong mag-away. Uubusin ko na ito. Tama na. Manang Pasita! Labag man sa loob ni tatay, wala siyang ibang mapagpilian nung mga oras na yon kundi iwanan si Chang kay Kuya Nestor. Mas hindi niya mapapatawad ang sarili kung may mangyaring masama kay Chapasita dahil sa kanya. Hindi niya muna ipinaalam sa akin ang mga kaganapan para hindi ako gaanong mag-alala kay Chang. Hindi man nakuha ni tatay ang tiyahin ko pero araw-araw pa rin niya itong pinupuntahan at tinatanaw mula sa malayo. Hindi niya mapigilan ang paninikip ng dibdib at pagtulo ng mga luha tuwing makikita itong nahihirapan. Nagsisibak ng kahoy, nag-iigib ng tubig, naglalaba, nagluluto at naglilinis. Mga bagay na si Kuya Nestor dapat ang gumagawa, lalo pat matanda na ang ina nito. Ang lahat ng yon ay inilihim sa akin ni tatay Dakilang Crisanto. Chong? Ano yun, Lenny? Anong masamang hangin na nagdala sa'yo dito? Chong naman eh. Hanggang ngayon ba galit pa rin kayo sa akin dahil sa nangyari? Masama ang loob ko sa'yo. Dismayado ako. Wala ka rin konsensya gaya ng mga bayaw at hipag mo. Humihingi ulit ako ng pasensya. Pero Chong, ibang sadya ko sa inyo. Si nanay raw nakita ni Dindo na naglalakad sa daan. Parang wala daw sa sarili. Hindi rin daw siya nakilala at naglalaway daw si nanay. Ha? Saan daw niya nakita si Manang? Papunta raw ho sa may simbahan eh. Hindi niya naiuwi dito dahil nung sinubukan niyang hawakan, kinagat daw siya. Mukhang bukod daw sa nababaliw, nababangaw na rin yata si Nanay Chong. Hindi na nag-aksaya ng oras si tatay. Agad siyang umalis para magpunta sa simbahan. Malayo yun sa bahay namin pero lakad takbo ang ginawa ng tatay ko. Habang nasa daan ay nagtanong-tanong din siya sa mga kakilala kung nakita ba ng mga ito si Chang. Nang makumpirma na sa simbahan nga ang punta ni Chapasita, ay mas binilisan pa ni tatay ang mga kilos niya. Ilang hakbang pa mula sa simbahan, natanaw na niya ang hinahanap. Nakaluhod si Tia Pasita sa may pintuan ng simbahan at sa tingin niya ay nagdadasal. Dahan-dahan at maingat ang mga kilos ni tatay nang lapitan niya si Chang. Diyos ko, hindi ko alam kung bakit nagawa yun lahat sa akin ng anak kong si Nestor. Ang huli at pinakamasakit ay nung tadyakan niya ako at iuntog sa pader na semento ng bahay namin. Ganun pa man, hinihiling ko po na sana'y mailigtas pa rin ang kaluluwa niya mula sa mga kasalanan. Manang Pasita! Manang ko! Urbano! Ha? Nakikilala mo na ulit ako? Ay, salamat sa Diyos. Mabuti at nahanap mo pa rin ako. Talagang hinanap kita. Hindi na ako nagpunta sa bahay natin, Bano.
Dito ko gustong mawala ng hininga. Dito sa tahanan niya. Ng nag-iisang may likha. Manang! Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Pakitignan mo sina Lenny habang wala pa si Ricardo. At si Presi, ihingi mo ko ng tawad sa kanya, Urbano. Ni minsan na hindi nagalit sa iyo ang pamangkin mo. Palagi ka nga niyang inaalala, Manang. At galing sa kanya halos lahat ng perang ibinigay ko sa iyo noon. Sabihin mo sa kanyang maraming salamat sa lahat, Urbano. Pinagbigyan ni tatay si Tia Pasita sa huli nitong kahilingan. Sinamahan niya ito sa simbahan at sinamahang magdasal. Sinubukan din ni tatay na kumbinsihin ang tiyahin kong magpunta sa malapit na klinika pero hindi talaga ito pumayag. Ayon pa kay tatay, base sa mga salita ng tiyahin ko, ay sigurado itong hindi na ito aabutin pa ng kinabukasan. Bano, ang ulo ko. Napakasakit. Hilong-hilo na ako. Malamang epekto ng ginawa sa ni Nestor. Napakahayop talaga ng anak mo. Nagawa kang iuntog sa pader. Huwag ka nang mag-alala at magalit pa. Mamamatay akong payapa at masaya, Urbano. Sadyang iisa lamang ang hantungan nating lahat. Kamatayan. Alam ko, Manang. Magkikita tayong muli. Oo, Urbano. Hanggang sa muli. Manang Pasita. Sa bisig ni tatay nawala ng hininga si Tia Pasita dakilang Crisanto. Pagkatapos tumangis, humingi siya ng tulong para maiuwi sa bahay ang bangkay ng aking tiyahin. Iyak ng iyak si nanay, pati na rin si Lenny at ang mga anak nila ni Ricardo. Si Kuya Nestor naman noong mga oras na yon ay masayang nakikipag-inuman sa mga kumpare nito. Gamit pa rin ang perang nakuha ni Chang bilang senior citizen. Tinipid ng pinsan ko ang pera dahil inilaan ito para sa alak, sigarilyo at iba pang mga bisyo. Hello, Tay? Bakit bigla kayong napatawag? Kumusta ho dyan? Si Chang? Presi, anak. Kailangan mong umuwi. Bakit ho? Anong problema, Tay? Si Manang. Wala na siya, Presi. Patay na si Manang Pasing. Hindi. Kailan pa, Tay? Chang! Tiya pasing ko! Pagkatapos naming mag-usap ni tatay, nagpaalam agad ako sa asawa ko na uuwi ako sa probinsya. Inasikaso ko rin muna ang mga maiiwan kong negosyo. Iyak ako ng iyak, dakilang Crisanto. Masama ang loob ko. Lalo't hindi ako nakapagpaalam kay Chang nung huling alis ko ng probinsya. Dahil masama ang loob ko kay Kuya Nestor sa pag-ubos sa benta sa baka. Pero magsisi man ako'y huli na ang lahat. Ang tanging magagawa ko na lamang ay umuwi para makasama ko sina tatay sa paghatid kay Tia Pasita sa kanyang huling hantungan. Pagbaba ko pa lang sa daungan, sinalubong na ako ng matinding kalungkutan. Napaluha ako nang maisip na hindi ko na ulit masisilayan ang mga ngiti ni Chang tuwing pupunta ako sa bahay nila, dala mga pasalubong ko sa kanya. Wala nang bibisita sa bahay sa umaga o hapon para sabayan ako magkape at magmerienda. Wala na ang mabait kong tiyahin na para ko ng pangalawang ina, dakilang Crisanto. Presi, Tay, ano ba talagang nangyari? mahabang kwento, anak. Mabuti pa, magpahinga ka na muna. Salita naman kami sa pagbantay kay Manang Pasing tuwing gabi. Mahirap maiwan ang bangkay pag walang bantay. Baka mapalitan ng puno ng saging. Totoo ba talaga yun? Oo, anak. Bukas baka ilibing na rin si Manang. Ikaw na lang naman ang hinihintay namin. Hindi rin pwedeng patagalin dahil walang embalsa mo dito sa atin. Sige ho, nahihilo nga rin ako dahil sa biyahe. Tsaka ilang araw na rin ho akong walang maayos na tulog.
Oo nga anak. Di bale, huwag kang mag-alala. Kami na ng nanay mo ang bahala dito. Dala na rin ng pagod at ilang araw na walang tulog. Paghiga ko sa katreng kawayan sa kwarto ko ay nakatulog ako agad. Napanaginipan ko si Chang. Umiiyak siya, parang humihingi ng tulong. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng panaginip kong yon, Dakilang Crisanto. Sabi ni tatay, baka sa sobrang pag-iisip ko lang daw, dahil maayos naman si Chang bago namatay. Baka raw dahil iniisip ko yung tampo ng tiyahin ko, dahil hindi na kami nakapag-usap noon bago ako bumalik ng Maynila. Dahil bayanihan naman sa probinsya, nagtulungan sina tatay para makapagluto kami ng ipapakain sa mga nakiramay, dumalaw at nakipaglibing kay Tia Pasita. Hindi pa uso noon ang mga sasakyan sa probinsya namin at mahalang arkila ng motorsiklo. Kaya para kaming nag-alay lakad sa paghahatid kay Tia Pasita sa huling hantungan nito. Iyak kami ng iyak ni nanay at iba pang kamag-anak na totoong may malasakit kay Chang. Pero si tatay, kalmado lang. Napakalayo ng sementeryo kaya naman pagkatapos ng libing, nagpasalamat kami sa lahat ng naglaan ng kanilang oras at panahon sa amin. Pagod man, ay nakahinga kami ng maluwag pagdating sa bahay dahil nairaos namin ang libing ni Tia Pasing. Kinagabihan, may hindi inaasahang bisitang dumating sa bahay namin. At talaga umuwi pala magaling kong pinsan. Akala mo kung sinong Santa Santita. Umalis ka na, Nestor. Utang na loob. Ayaw namin ng gulo. Kahit ngayon lang, igalang mo naman ang nanay mo. At ano, pinalalabas niyo sa mga tao na ako masama? Nakasalanan ko ang lahat? Na masama akong anak? Hindi na namin kailangan gawin yon. Alam na ng lahat ng tao dito sa atin kung paano mo tratuhin si Manang Pasing nung nabubuhay pa siya. Eh di ikaw na magaling, ang bayani. Kaya tama lang sa kanya yun. Ang pahirapan, gutumin, pakainin ng tayo ng pusa, tadyakan, duraan, at iuntog sa pader ang ulo. Anong sabi mo? Naririnig mo naman, di ba? Huwag mo sabihin kailangan ko pang ulitin, hindi ka naman bingi, Presi. Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba? May dahilan kung bakit nangyari yun kay Tia Pasita. Puro ay pamahiin. Talagang oras na niya. At kayo, baka kayo na ang susunod sa kanya. Lalo ka na, Urbano! Hindi na kinaya pang magtimpi ni tatay. Naubos na ang pasensya niya sa pinsan kung may sa demonyo yata. Nasuntok niya ito ng sunod-sunod. Dahil lasing si Kuya Nestor at mas pinalakas si tatay ng matinding galit na nararamdaman, hindi ito nakalaban, Dakilang Crisanto. Hanggang sa nawalan ito ng malay sa pwesto kung saan nakalagay ang kabaong ni Chang nung hindi pa naililibing. Ako naman ay nagkulong sa kwarto ko at doon inilabas ang galit na nararamdaman dahil sa mga natuklasan ko. Sobrang sakit malamang napakarami palang tiniis ng tiyahin ko sa mga huling araw nito sa mundo, na naging napakamiserable pala ng buhay nito dahil kay Kuya Nestor. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko dahil ako ang gumawa ng paraan para mahanap at maiuwi sa probinsya ang pinsan kong salot pala. Habang umiiyak ako ay may bigla akong naalala. Binuksan ko ang kabinet na pamana pa ng nanay ni tatay na si Nanang Leoncia. Kinuha ko doon ang isang lumang baul. Hindi alam ni tatay na doon ko yon tinago sa loob ng matagal na panahon. Ang buong akala niya, inilibing na yun noon kasama ni Nanang Leoncia. Matagal ko munang tinitigan ng baul bago binuksan. Sa loob noon ay may isang maliit na libro na kulay itim at isang manika na kung tawagin ay antigwar. Ayon kay Nanang Leoncia,
Gamit yon ng mga sinaunang mangkukulam. At napakalakas daw ng kapangyarihan ng Antigwar. Kailangan ko lang makakuha ng hibla ng buhok ng taong gusto kong parusahan. Napangiti ako nang maalalang nasa labas pa si Kuya Nestor at walang malay dahil sa mga tinamong suntok mula kay tatay. Presi anak, anong ginagawa mo? Tay, wala ho. May dumapo kasing lamok sa mukha ni Kuya Nestor eh. Bakit lumabas ka pa gabi na? Hindi ho ako makatulog eh. Napansin kong maliwanag ang buwan. Parang masarap titigan. Ay, gaya ng ginagawa mo nung bata ka pa. Oho, Paano mo naman nakita yung lamok? bukas ho kanina tong dala kong flashlight, tay. Pinatay ko lang nung lumitaw bigla yung buwan. Nagtatago lang pala sa likod ng mga ulap. Hindi rin naman ako inaanto kaya sasamahan na muna kita rito. Naku tay, wag na ho. Papasok na rin ho ako sa loob. Akala ko ba? Bigla ho akong tinamaan ng antok eh. Tara na ho tay, tulog na tayo. Mukhang hindi naman nagduda si tatay sa akin, Dakilang Crisanto. Mabuti na lamang at nakakuha agad ako ng hibla ng buhok ni Kuya Nestor. Kinasusuklaman ko siya at isinusumpa noong mga oras na yon. Para sa akin, walang kapatawaran ang mga ginawa niya kay Chang at dapat lang na maparusahan siya. Dapat maranasan niya rin ang mga naranasan at paghihirap ni Chapasita. O mas matindi pa kung pwede sana, gusto kong magdusa muna siya ng matindi bago kukunin ang buhay niya. Wala na akong pakialam kung parehong sa impyerno mapunta ang aming mga kaluluwa. Basta ang mahalaga lang sa akin noong mga oras na yon ay maiganti ko si Chapasita, ang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Pagbalik ko sa kwarto, binuklat ko ang itim na libro na nasa loob ng baul kasama ang Antigwar. May mga nakaguhit doon na nakasisindak, parang mga simbolo ng demonyo. May mga marka din at salitang hindi ko mabasa dahil nakasulat sa ibang lengguwahe. Isiningit ko sa loob ng isang pahina ang hibla ng buhok ng pinsan kong alibugha. Hindi ko pa magagawa ang ritual dahil pagod ako at puyat. Hindi rin pwedeng mahuli ako ni tatay dahil siguradong kokontrahin niya ang binabala ko. At kailangan ko rin munang pag-aralan ang mga nakasulat sa libro. Humanda ka, Kuya Nestor. Pinalampas kong naging problema natin noon sa baka. Pero hindi kita mapapatawad sa mga ginawa mo kay Tia Pasita. Matapos maibalik ang baul sa kabinet ay natulog na ako. Pero hindi ko akalaing dadalawin ako sa panaginip ni Nanang Leoncia at Chapasita. Umiiyak sila. Nagmamakaawa na wag ko nang ituloy ang planong paghiganti kay Kuya Nestor. Pero buo na ang pasya ko. Nung mga oras na yon, nababalot ng matinding galit ang puso ko at matinding pagkamuhi sa pinsan ko. Hindi ako aalis ng probinsya na hindi tapos ang misyon kong parusahan si Kuya Nestor sa mga kahayupang ginawa niya. Nang mga sumunod na araw, habang abala ang pamilya ko sa kanya-kanyang toka sa bahay at habang nakatuon sa pagsasaka at pangingisda ang atensyon ni tatay, inuubos ko naman ang oras ko sa pag-aaral at pagkabisa sa mga nakasulat sa itim na aklat ni Nanang Leoncia. At doon ko napatunayang walang imposible sa taong desperada, Dakilang Crisanto. Isang araw ng linggo, nagdahilan akong masama ang pakiramdam. Sinamantala ko ang pagkakataong yon na maiwan akong mag-isa sa bahay. Isinagawa ko ang ritual habang nasa simbahan sina tatay. Noong mga panahong yon, wala akong takot na nararamdaman. At humina na rin ang pananampalataya ko sa Diyos dahil nga mas nanaigang galit sa puso ko. Isang mabagsik na paghihiganti ang ipinataw ko sa pinsan ko, Dakilang Crisanto. Sino ba yung nag-uugas sa kusina? Mag-isa lang naman ako dito sa bahay ah. Teka nga't matignan. Sino bang nandyan? Nay? O bakit parang nakakita ka ng multo, anak?
Hindi! Patay na kayo! Hindi ito totoo! Anong patay? Buhay na buhay ako, anak. Hindi ako mamamatay. Hinding-hindi ka iiwan ni nanay. Gusto mo ba ipagtimpla kita ng kape? O ipagluto ng paborito mong almusal? Wag! Huwag kang lalapit sa akin! Demonyo ka! Hindi ikaw ang nanay ko dahil patay na siya! Kung ganon, sinong pumatay sa kanya? Ikaw ba? Hindi! Wala akong kasalanan! Hindi ko siya pinatay! Pinahirapan mo siya. Binugbog. Wala kang ibinigay sa kanya kundi problema. Kaya nagkasakit siya at namatay. Suwail kang anak, Nestor. Alibugha. Dapat sa'yo mamatay din. Hindi! Wag! Ah! Ah! Halos araw-araw, ganoon ang nararanasan ni Kuya Nestor. Nakikita niya si Tia Pasita na parang buhay pa rin at gumagawa ng mga gawaing bahay. Pero tuwing magtatama ang paningin nila, nakakaramdam ng labis na takot si Kuya Nestor dahil nanlilisik at mapupula ang mga mata ni Tia Pasita. Sinabi niya kina Dindo at Lenny ang tungkol doon. Pero tinatawanan lang siya at sinabihang marahil ay epekto lang ng alak, kaya parang nagkakaroon na siya ng mga halusinasyon. Halos ayaw nang umuwi ng pinsan ko sa bahay nila para makaiwas sa inaakala niyang multo ni Tia Pasita. Pero kahit saan siya magpunta, nasusundan siya ng matanda. Pilit siyang pinauuwi sa bahay nila para lagi silang magkasama. Nang hindi na alam kung kanino palalapit para humingi ng tulong, napilitan si Kuya Nestor na pumunta sa bahay namin. Chong, pinagsisisihan ko na ang lahat. Ayaw akong tigilan ng multo ni nanay. Anong multo ang sinasabi mo? Si nanay, halos araw-gabi ko siyang nakikita at kasama sa bahay, Chong. Ayaw niya akong tigilan. Baka gusto niya na ako isama sa kabilang buhay. Malabo yung sinasabi mo, Nestor. Maayos ang pagkamatay ni Manang. Sa bisig ko siya nawala ng hininga. Walang dahilan para magmulto siya. Hindi kaya inuusig ka lang ng budhi mo dahil sa mga ginawa mo noon sa ina mo? Nagsasabi ako ng totoo. Bakit ba ayaw niyong lahat maniwala sa akin, ha? Huwag mong sigawan si tatay. Namimihasa ka na talaga, Kuya Nestor. Kung babastusin mo lang pala ang tatay ko, umalis ka na at umuwi ka na sa inyo. Hinihintay ka na doon ni Chang. Presi, ikaw! Hindi kaya ikaw ang may kagagawa ng lahat? Ikaw ang nagmana sa pagiging mangkukulam ni Nanang! Paano nga kung oo? Tama ka, kinukulam nga kita. At wala ka nang magagawa kundi hintayin ang kamatayan mong demonyo ka. Ikaw ang pumatay kay Tia Pasita. Hayop ka! Presi, huwag mo sabihing... Diyos ko, bakit anak? Patawad, Tay. Pero hindi ko pwedeng bawiin ang ginawa ko kay Kuya Nestor. Ang ulo ko! Ang tiyan ko! Ang buong katawan ko! Chong, tulungan mo ako! Presi, maawa ka! Nestor! Kahindik-hindi ka mga sumunod na pangyayari, Dakilang Crisanto. At walang nagawa si tatay para tulungan ang aking pinsan. Ako naman noon ay umiiyak at tumatawa habang pinapanood ko si Kuya Nestor na pinag-aagawan ng iba't ibang insekto mula sa loob ng kanyang katawan. Mukhang nagkamali ako ng ritual, pero nasiyahan pa rin ako sa naging resulta. Masaya akong makita sa aking harapan ang alibugha kong pinsan na nagdurusa at nahihirapan. At kung tutusin, kulang pa nga yun sa mga nagawa niyang kahayupan, lalong-lalo na kay Tia Pasita. Napakarami ng lumabas na insekto sa katawan niya at kinain siya ng buhay. Pero may mga natira pa na insekto sa loob at sa sobrang dami, sumabog ang ulo at tiyan ng pinsan ko. Nagkalat sa bakuran namin ang mga laman at piraso ng kanyang katawan.
Pero ang mga insekto ay nanatiling buhay. Walang namatay kahit isa. Hindi tumigil ang mga yon hanggat hindi nauubos kainin ang wala ng buhay na katawan ni Kuya Nestor. Halos matulala si tatay, pero wala na rin siyang nagawa pa. Sa wakas, naiganti na rin kita, Tia Pasita. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli!